Kalimitan nating naririnig ang sigaw ng magbabalot tuwing gabi. May eksakto silang oras ng pagdaan sa ating barangay, lalo na't marami na silang suki. Kalimitan silang nagtitinda sa mga syudad at mauunlad na pamayanan o mga barangay. At napakadalang mo silang makita sa mga liblib na baryo. Pero kakaiba si Flavio. Siya ang tipong magbabalot na maririnig mong sumisigaw pagsapit ng gabi sa mga liblib na baryo. Si Flavio ay isang simpleng magsasaka sa kanilang lugar. Meron siyang maganda at mabait na asawa at cute na anak na madalas sumasalubong sa tuwing siya ay dumadating ng bahay galing sa maghapong pagtratrabaho sa bukid. Sa kabila ng payak nilang pamumuhay, ay masaya naman sila. Ngunit isang pangyayari ang biglang magpapabago sa buhay ni Flavio. Kapistahan noon sa kanilang bayan. Kaya tanghali pa lang ay umuwi na si Flavio sa bahay upang maaga siyang makapagpahinga. May pangako kasi siya sa kanyang mag-ina na pupunta sila sa bayan upang makipiesta. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, nag-umpisa na silang gumayak patungo sa bayan. Habang sila ay naglalakad, nakakasabay din nila sa daan ang ibang pamilya na patungo din sa bayan upang makisaya sa piyesta. Takip silim na nang makarating sila at ang kasiyahan sa plaza ay nagsisimula na. Ang mga palaro ay puno na agad ng mga tao. Una nilang pinilahan ang nag-iisang tsubibo sa piyesta. Gustong-gusto kasing sumakay ng kanilang anak. Siguruhin mo lang na hindi ka matatakot, anak, dahil oras na umikot na ang tsubibo ay pahirapan na nating mapakiusapan na ihinto ang pag-ikot niyan, sabi ni Flavio sa anak. Opo tay, sisiw lang po sa akin yan. Kahit po bilisan pa nila ang ikot. Matapang naman na sagot sa kanya ng bata. Matapos makabili ng tiket ay sumakay na sila. Nung una, mabagal pa ang ikot ng tsubibo, kaya nagagawa pa ng bata ang tumingin sa kabuuan ng plaza. Tuwang-tuwa itong nakikita ang mga ilaw at napakaraming tao sa ibaba. Ngunit nang magsimula ng bumilis ang pag-ikot ng tsubibo at sa tuwing bumababa ang pag-ikot nito, ay napapadiin na ang paghawak ng kanilang anak sa kanilang mga kamay. Hindi na rin ito magawang pagmasdan ang kanina ay pinapanood na mga ilaw at tao. Nang matapos at sila ay makababa na, doon naman biglang nasuka ang bata. Oh, ano? Isa pang round? Pagbibiro ni Flavio. Ngunit todo tanggi na noon ang kanyang anak. Nagkatawanan ang mag-asawa. Nang okay na ang bata, ay sinimulan naman nilang umikot at maglaro sa iba't ibang palaro sa piyesta. Bandang alas 9 ng gabi, nang maisipan na nilang umuwi. Pansin na nilang antok na ang kanilang anak, kaya kinarga na ito ni Flavio. Bago umuwi ay bumili pa sila ng bibingka. Paborito kasi iyon ng asawa ni Flavio. Habang sila ay naglalakad, napatingala si Flavio sa langit. Nakita niya ang bahagyang pagtakip ng itim na ulap sa buwan. Bilisan na natin ang maglakad at mukhang uulan. Hindi pa naman tayo nakapagdala ng payong, sabi ni Flavio sa kanyang asawa. Binabaybay nila noon ang parting makahoy na lugar papasok sa kanilang baryo nang bigla na lamang lumabas mula sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada ang 3 asong may kalakihan at kumikislap ang mga mata sa dilim. Alam agad ni Flavio na nasa panganib sila ng mga sandaling iyon. Napahinto sila sa paglalakad at napayakap sa kanya ang asawa. Flavio, mga aswang! Nanginginig na wika ng asawa ni Flavio. Shhh! Huwag kang maingay. Kunin mo si JR para makakilos ako ng maayos at magtago ka sa aking likuran.
Pasimpleng iginala ni Flavio ang paningin sa paligid. Naghahanap siya ng maaaring gawing sandata upang labanan ang mga asong dahan-dahan nang humahakbang palapit sa kanila. Maswerte naman siyang nakakita agad ng isang putol na kawayan. May katabaan iyon at isang dipa ang haba. Mabilis dinampot ni Flavio ang kahoy at naghanda ng pagdepensa. Habang ang tatlong aso ay naglalaway na lumalapit sa kanila. Unti-unti namang nagbabago ang kaanyuhan ng mga ito. Ang kanilang mga katawan ay naging tulad sa tao, ngunit malalaki at matatangkad. Maitim ang kanilang balat at ang kanilang mga ulo ay nanatiling sa aso pa rin. Nang mga sandaling iyon ay hindi na napigilan ng asawa ni Flavio ang mapasigaw. At sa pag-alingaw-ngaw ng boses nito sa napakatahimik na gabi ay ang simula ng pag-atake ng tatlong nilalang. Humigpit ang hawak ni Flavio sa kawayan. At sa paglundag ng isa sa mga nilalang ay sinalubong niya iyon ng malakas na paghampas. Ang hawak niyang kawayan ay tumama sa nguso ng nilalang, dahilan upang ito ay bahagyang tumalsik at hilong bumagsak sa lupa. Habang ang dalawa naman sa mga nilalang ay bahagyang nag-aalinlangan sa pagsugod. Habang bumabangon ang nahampas na nilalang, ay nagsimula namang maghiwalay ang dalawa. Pumuwesto ang mga ito sa magkabilang gilid. Nang tuluyan ng nakatayo ang isa, ay sabay-sabay na nilang dinaluhong si Flavio. Takbo na! Iligtas niyo ang inyong mga sarili! Sigaw ni Flavio sa kanyang asawa. Sa sinabing iyon ni Flavio, ay napatingin sa kanyang mag-ina ang dalawa sa mga nilalang. Sa isang iglap ay dinaluhong ng mga ito ang nooy hindi na nakatakbong mag-ina ni Flavio. Isang malakas na sigaw ang muling bumasag sa tahimik na gabi. Kasabay ng pag-alingaw-ngaw ng sigaw at angil ay siya namang pagbuhos ng ulan. Mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo sa akin ang ginawa niyong ito! Galit na wika ni Flavio at isang malakas na paghampas muli sa aswang ang kanyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay bigo na siyang mapatamaan iyon dahil mabilis na ang pag-iwas ng nilalang. Gumanti ang aswang. Nagpakawala din ng malakas na pagsuntok ang aswang bilang pagganti nito kay Flavio. Lumapat ang malabutong kamao ng nilalang sa panga ni Flavio. Nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at dahan-dahan na siyang natumba. Habang bumabagsak si Flavio, ay nakita pa niyang pinagpiepestahan na ng tatlong nilalang ang kanyang mag-ina. Nang tuluyan na siyang bumagsak sa lupa, nagawa pa niyang itaas ang kanyang kanang kamay na tila aabutin ang kanyang mag-inang wala ng buhay. Dilat ang kanilang mga matang nakatingin sa kanya. Bago pa tuluyang mawalan ng malay si Flavio, ay nakarinig siya ng napakaraming boses ang nagsisigawan. Dinig din niya ang mga dumadagundong na mga yabag sa lupa. Hanggang sa magdilim na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang mawalan ng kamalayan. Nang magkamalay si Flavio, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Bahagya siyang nasilaw sa liwanag ng paligid. Hanggang sa maaninag niya ang pamilyar na bubungan ng bahay. Agad siyang tumayo mula sa pagkakahiga, ngunit muli din siyang bumagsak sa papag. Napangiwi ang kanyang muka dahil sa naramdamang pagkirot ng kanyang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Huwag mo munang pwersahin ang sarili mo. Masyadong malubha ang natamo mong pinsala sa buong katawan. Wika noon ng isang lalaking kanayon na nagbabantay kay Flavio. Nasaan ako? At nasaan ang mag-ina ko? Narito ka sa inyong tahanan. Mabuti na lamang at pauwi na kami ng mga sandaling iyon.
at nakita namin ang pagsalakay sa inyo ng aswang. Nagawa naming maitaboy ang mga nilalang. Subalit sa inyong tatlo, ikaw lang ang nakaligtas. Huwag mong sabihing, Oo, Flavio. Ikaw lang ang nakaligtas ng gabing salakayin kayo ng mga aswang. hindi totoo yan. Buhay pa ang mag-ina ko. Pinilit ni Flavio ang tumayo. Pinipigilan siya ng lalaki, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Sa paglabas niya ng silid ay bumungad sa kanya ang 2 ataol habang pinaglalamayan ng mga tao. Mabilis niyang nilapitan ang mga kabaong at kanya iyong niyakap. Sabay ang malakas na paghagulgol ng iyak. Labis namang awa ang nararamdaman ng mga kabaryong nakasaksi sa pagdadalamhati ni Flavio. Makalipas lang ang ilang araw, ay inihatid na sa huling hantungan ang mag-ina ni Flavio. Matapos makapag-uwian ang mga nakilibing, ay mag-isa na lamang siyang naiwan sa harap ng puntod ng kanyang mag-ina. Panay pa rin ang pagtulo ng kanyang luha. Isang pangako ang kanyang binitiwan. Pangako ng paghihiganti sa mga nilalang na pumaslang sa mga ito. Madilim na ang paligid, ngunit nasa sementeryo pa rin si Flavio. Halos hindi niya maiwan ang puntod ng asawa at anak. Habang lumilipas ang oras, ay unti-unting nagliliwanag ang paligid dahil sa liwanag na ibinibigay ng bilog na buwan. Hindi nagtagal ay nakarinig siya ng huni ng isang ibong panggabi. Napatingala sa langit si Flavio. Hindi nga siya nagkamali at nakita niyang lumilipad sa himpapawid ang isang tiktik. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao at tiinbagang siyang nakatitig sa ibong iyon. Alam ni Flavio na nagbibigay iyon ng babala sa paparating na aswang. Kinutuban si Flavio at iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang tanging ang mag-ina niya ang bagong libing ng araw na iyon sa sementeryo. Kung tama ang hinala ko, ay humanda kang nilalang ka. Wika ni Flavio sa kanyang isip. Isang batong mas malaki sa kanyang kamao ang kanyang nakitang nakakalat malapit sa puntod ng kanyang mag-ina. Mabilis niya iyong dinampot at nagkubli sa isang punong malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Maingat siyang nagmatsyag hanggang sa makakita siya ng isang maitim na figurang gumagapang sa lupa. Sumisinghot-singhot yun habang naglalabas-masok ang mahaba nitong dila. Animoy bayawak na gutom na nakakaamoy ng mabangong pagkain. Nagngingit-ngit si Flavio, ngunit pinanatili niyang maging kampante at hinintay ang gagawing aksyon ng nilalang. Kitang-kita ni Flavio na bumilis ang paggapang ng maitim na nilalang patungo mismo sa puntod ng kanyang mag-ina. Nagpalinga-linga sa paligid ang nilalang. Nang walang makitang ibang presensya sa loob ng sementeryo, ay inumpisahan na nito ang maghukay gamit ang mahahaba at matitigas nitong kuko. Hindi naman na nag-aksaya ng panahon si Flavio. Agad na siyang tumakbo at nilundag ang nilalang. Sa pagbagsak ni Flavio sa ibabaw ng aswang, ay malakas niyang ipinukpok sa ulo ng aswang ang hawak niyang bato. Mula sa ulo ng balbal ay umagos ang maitim nitong dugo sa kanyang muka. Hilo itong napatihaya. Mga walang hiya kayong nilalang. Pinatay niyo ang mag-ina ko. Gigil na sabi ni Flavio. Sandali lang, lalaki. Wala akong kinalaman sa pagkamatay nila. Hindi ako ang pumatay sa mag-ina mo. Nagkakamali ka. Hindi man ikaw ang pumatay, ngunit kauri mo pa rin ang pumatay sa kanila. Ngayon, anong gagawin mo sa bangkay nila? Kakainin mo? Bababuyin mo? Hayop ka? Papatayin kita! Sa labis na panggigigil, ay sunod-sunod na inihampas ni Flavio ang bato sa nilalang
hanggang sa ikamatay ng aswang na balbal. Matapos niyang mapaslang ang balbal, ay muling umiyak si Flavio habang nakadapa sa ibabaw ng puntod. Iho, gumising ka. Sa pagmulat ng mga mata ni Flavio, ay nakita niya ang isang estrangherong matanda na noon ay niyuyugyug siya sa balikat. Bakit dito ka natulog? Wala ka bang bahay? Pagtatanong ng matandang, may kadungisan ang katawan. Tumayo agad si Flavio at nilingon ang lugar kung saan niya napatay ang balbal. Ngunit wala na ang katawan ng halimaw at tanging abo na lamang ang naroroon. Napatingin din siya sa kanyang damit na noon ay namantsahan ng natuyong itim at mabahong likido. Hindi na siya nagpaalam sa matanda. Nagmamadali na siyang umalis sa sementeryo. Habang papalayo si Flavio, ay nakangiting nakatitig sa kanya ang matanda. Pagdating niya ng bahay, ay agad na siyang naligo at nagbihis. Saglit siyang naupo sa sala ng kanilang bahay. Nataglay ang pangungulila. Tumayo siya at tinungo ang silid at mula sa itaas ng kanilang aparador ay kinuha niya ang alkansyang gawa sa kawayan. Matagal niya iyong pinagmasdan. Ang mga luha niya ay muling dumaloy sa kanyang muka. Nagbalik sa kanyang alaala ang panahong kasama niyang naghuhulog ng barya ang kanyang mag-ina. Tay, pag napuno po ito, anong gagawin natin sa pera? Siyempre, hindi natin ito agad bubuksan. Siyempre anak, ilalaan namin ito sa pag-aaral mo. Di ba't gusto mong maging doktor? Opo. Ito ang gagamitin natin para makapag-aral ka ng doktor. Dapat pala itay, gumawa pa tayo ng maraming ipunan ng pera. Muling napahagulgol si Flavio sa alaalang iyon. Mabilis na siyang nagtungo sa kusina at kinuha ang itak. At isang malakas na pagtaga sa alkansya ang kanyang ginawa. Matapos maipon ang lamang pera ay nagtungo siya sa tindahan at bumili ng alak. Naging lasinggero si Flavio. Hindi rin siya nakikihalubilo sa mga dati niyang kakilala. Madalas siyang mag-isa sa kanilang bahay at tanging bote lamang ng alak ang madalas nitong kasama sa araw-araw. Napabayaan niya ang sarili. Ang dati niyang matipunong pangangatawan ay bumagsak na. Ang malinis niyang muka ay tinubuan ng malagong bigote at balbas. Madalas ding marinig ng kanyang kapitbahay ang pagwawala ni Flavio tuwing lasing na ito. Malalakas na kalabugan mula sa sinusuntok nitong dingding ang nagpapagulat sa mga batang noon ay nakahanda ng matulog. Ang ibang kapitbahay ay halos maubos na ang pasensya sa kanya. Ngunit takot naman silang sitahin si Flavio dahil ayaw nilang madamay sa problema nito. Alam nilang sa oras na may makaaway ang lalaki ay nakahanda na itong pumatay at mamatay. Isang araw ay naisipan ni Flavio ang magpunta sa sementeryo. Bibisitahin niya ang kanyang mag-ina. Bitbit ang isang boteng bilog na tinutungga niya habang naglalakad sa kalsada. Nang makarating siya sa puntod ng asawa at anak, ay naupo siya sa tabi ng puntod. Salita siya ng salita kahit wala ng katuturan ang kanyang pinagsasasabi. Hindi nagtagal ay muling nagpakita ang estrangherong matanda. Marungis pa rin ito at tila hindi pa rin nagpapalit ng damit. Magandang hapon sa iyo, iho. Pagbati sa kanya ng matanda, napatingin si Flavio sa nagsalitang matanda. Ano hong maganda sa hapon? Tatang? Sa palagay mo ba, ang bawat araw na dumarating sa aking buhay ay gaganda pa? At bakit naman hindi? Ikaw lang ang nag-aakalang wala nang maganda sa iyong buhay. Gaganda ang aking buhay kung mabubuhay muli ang aking mag-ina. Sila ang buhay ko at sila lang ang magpapasaya sa akin. Sa ginagawa mong yan sa sarili mo,
Sa palagay mo ba ay masaya silang nakikita ka kung saan man sila naruroon ngayon? Oy tanda, kung narito ka para manermon, maaari bang umalis ka na bago pa ako mapikon sa'yo at masaktan kita? Natawa ang matanda sa sinabi ni Flavio. Abat, buwisit na to. At nang aasar ka yata. Mas magiging masaya ang mag-ina mo kung mabibigyan mo ng katarungan ang pagkamatay nila. Hindi yung nakikita nilang pinahihirapan mo ang iyong sarili at pinababayaan lang maibigay ang hustisyang nararapat mong ibigay sa kanila. Hindi umimik si Flavio. Napatitig ito sa matanda, sabay pumihit sa pagkakaupo at tinalikuran ang estrangherong kaharap. Mabuti pa tatang, umalis na kayo. Gusto kong mapag-isa. Hindi ko kailangan ang mga payo nyo. Higit sa payo ang kaya kong ibigay sa iyo, Flavio. Kaya kong ipagkaloob sa iyo ang hustisya at katarungan sa iyong mag-ina. Napalingon si Flavio sa matanda. Anong ibig niyong sabihin? Natatawang tumayo ang matanda at marahan ng naglakad palayo. Ibalik mo ang dating Flavio at ipagkakaloob ko sa iyo ang pangarap mo. Sandali lang, tatang. Ha? Saan na nagpunta ang matandang yun? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Hay, baka lasing lang ako. Kaya akala ko may kausap akong gurang. Bahala ka sa buhay mo. Diretso nang itinungga ni Flavio ang nasa kalahati pang laman ng bote. Maya-maya ay kasama na niyang bumagsak sa lupa ang hawak niyang basyo ng bote ng alak. Pagsapit ng kinabukasan ay nagising si Flavio. Napahawak ito sa pumipintig niyang ulo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay napansin niyang nasa bahay na siya. Ay, paano ako nakauwi? Ang alam ko sa sementeryo ako nakatulog kagabi. Bulong noon ni Flavio. Nang bigla siyang makarinig ng mga kaluskos sa kusina, parang may taong gumagawa doon. Kahit pumipintig pa ang kanyang sentido, dahil sa epekto ng kalasingan kagabi, ay pinilit niyang makatayo at marahang pinuntahan ang kusina. Nakita niyang naghahanda ng pagkain ang matandang nakausap niya sa sementeryo. Bakit kayo narito? Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso para galawin ang mga yan? Mataas na boses ni Flavio. Imbis magpasalamat ka, ganyan ang ibubungad mo. Yan ba ang dating Flavio? O nagtatago ka lang sa isang katauhan upang pagtakpan ang kahinaan mo? Hoy tatang, maaari bang umalis na kayo? Tama na ang pagkukunwari. Halika na at mag-almusal tayo. Ba't talagang matigas ang ulo ng matandang to? Gusto mo talagang masampulan, ha? Nilapitan ni Flavio ang matanda at tinutuon nitong sinuntok ang matanda. Ngunit laking gulat ni Flavio nang pigilan ng madungis na matanda ang suntok niyang iyon. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamao at naramdaman niya ang pagpiga sa kanyang kamay. Upo at kumain o gusto mong baliin ko ang kamay mo? Teka lang tatang, masakit eh. Bitiwan niyo muna ang kamay ko at ang sakit ng ginagawa niyong pagpiga. Bakit eh, para hinawakan ko lang ang kamao mo ha? Oh siya, umupo ka na't kumain tayo. Ako'y gutom na dahil ilang araw na akong hindi kumakain ng maayos. Sino ho ba kayo? At bakit ba lagi kayong nakasunod sa akin? Hindi naman kita kilala. Hindi mo ako kilala, pero ako kilala kita. At alam ko ang nangyari sa buhay mo. Ako nga pala si Primo. Bahala ka na kung bibigyan mo ng galang ang pagtawag sa akin. Eto, humigop ka ng mainit na kaping bigas. Mainam yan sa tiyan at sakit ng ulo. Kinuha ni Flavio ang iniabot na kape ni Mang Primo. Habang humihigop siya, ay panakaw niyang tinitignan ang matanda na sa mga sandaling iyon ay panay ang subo ng kanin at pinaparisan nito ng nilagang talbos ng kamote. Huwag mo akong panoorin kumain.
Kumain ka na rin. Huwag ka nang mahiya sa akin at bahay mo ito. Nag-umpisa na ring sumubo si Flavio. Pero sa kanyang mga mata ay hindi niya mapigilang hindi tignan ang matandang akala mo ay matagal na niyang kakilala. Kailan ka gigising, Flavio? Kailan mo bibigyang hustisya ang pagkamatay ng iyong mag-ina? Habang nagpapakalunod ka sa alak at sinisira ang iyong sarili, ang mga salarin ay nagpapakasaya sa pagsira pa ng maraming pamilya. Humarap ka sa salamin at kilalanin mo ang iyong sarili. Yan ay kung kakilala mo pa si Flavio. Wala na hong saysay ang buhay ko, Mang Primo. Para saan pang mabubuhay ako sa mundong ito kung hindi ko rin lang kapiling ang mga taong nagbibigay saya at kulay sa aking mundo? Hindi mo ba naiisip kung bakit ka binigyan ng Panginoon ng pagkakataong mabuhay? Nakalimutan mo na ba ang sumpa mo sa harap ng puntod ng iyong mag-ina? Ang lahat ng tao dito sa mundo ay may kabuluhan sa Panginoon, Flavio. Binigyan ka ng isang pagkakataon dahil may misyon kang dapat gampanan. Igala mo ang paningin mo sa paligid. Talasan mo ang iyong pandinig. Marami ka nang hindi alam sa nayong iyong sinilangan, Flavio. Hindi nakaimik si Flavio. Nakatitig lamang ito kay Mang Primo. Matapos ang kanilang almusal ay nagpaalam na ang matanda. Nang wala na si Mang Primo ay pumasok ng silid si Flavio. Humarap siya sa salamin ng aparador. Nakita niya ang kanyang sarili. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, ay maraming alaala ang muling nagbalik sa kanyang isip. Mga alaala ng masasayang kahapon at tagubilin ng yumaong asawa. Napaupo si Flavio sa sahig at napahagulgol na naman ito. Patawad, mahal ko. Patawad, Junior. Babawi ako at tutuparin ko ang pangako ko. Pagsikat ng haring araw kinabukasan, ay laking pagtataka ng mga tao nang makita si Flavio. Bagong ahit at maayos ang damit. Wala din itong hawak na bote ng alak habang naglalakad patungo sa barberya ni Mang Juan. Ano, Flavio? Napasyal ka, iho? Ano, babawasan na ba natin ang buhok mo? Oho, Mang Juan. Makati na ang anit ko. Kailangan na nating bawasan ang buhok. Dating gupit ho. Habang ginugupitan si Flavio, ay may ilang matandang nagdatingan. Ang iba ay magpapagupit din at ang ilan ay tatambay at maglalaro ng dama. Ang barberyahang iyon ni Mang Juan, ang paboritong tambayan ng mga kalalakihang may edad na. Nang magsimulang maglaro ng dama ang matatanda, ay nagsimula na rin ang kwentuhan ng mga ito patungkol sa kaganapan sa kanilang baryo. Ayon sa mga matatanda, ay may nabiktima na naman ang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Isa na namang buntis ang binawian ng buhay at isang sanggol na naman ang hindi na pinalad masilayan ang kagandahan ng mundo. Ay nako, sana naman ay may maligaw na mananabas dito sa ating baryo para masugpo na ang kawalanghiyaan ng mga halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Sabat ni Mang Juan. Sana nga, Juan, ay magkatotoo ang sinabi mong yan. Kaso mukhang suntok sa buwan na may mananabas na maligaw dito. Minsan nga ay napapaisip na akong iwan itong ating baryo at magtungo na lang sa lugar na hindi dinadalaw ng aswang. At saang lugar naman ang sinasabi mo? Ang aswang ay mga gala. Kahit saang lugar, naroon ang mga yan. Kaya kahit umalis ka dito sa lugar natin, hindi mo masasabing ligtas ka. Walang imik na pinapakinggan ni Flavio ang usapan ng matatanda. Hindi siya nagbigay ng kahit anong komento. Matapos siyang magupitan ay dumiretso ito sa sementeryo. Lumuhod siya sa harap ng puntod ng asawa at anak, sabay ang paghingi niya ng tawad sa maling nagawa niya sa sarili. Ipinapangako ko sa inyo, simula ngayong araw na ito
ay magbabago na ako at ibabalik ang dating Flavio na minahal nyo. Tutuparin ko ang aking pangakong paghihiganti. Palabas na si Flavio sa sementeryo nang makasalubong niya si Mang Primo. Aba, ikaw ba yan, Flavio? Mukhang tao ka na ngayon. Pagbibiro ng matanda. Naisip ko ang mga sinabi niyo sa akin, Mang Primo. Tama naman kayo. Sa ginagawa kong pagsira sa aking sarili, ay mawawalan lang ng saysay ang kamatayan ng aking mag-ina. Ang kailangan ko ay buuin ang aking sarili upang maipaghiganti ang kanilang sinapit sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman. Tama. Yan ang dapat ay noon mo pa ginawa, iho. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang pagsisimula mo ay simula ng muling katahimikan ng bawat baryo. Siya nga ho pala, wala ba kayong tirahan? At pansin ko ay hindi yata kayo nagpapalit man lang ng damit. Medyo kasi... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. At baka mabatukan lang kita. Alam ko na ang tinutukoy mo. Mabuti pa'y isama mo ako sa inyo at pakainin mo man lang. Mahapdi na ang tiyan ko. Tara ho, wala namang problema sa akin yan. Habang kumakain ang dalawa, ay nagtanong ang matandang Primo. Handa ka na bang ipaghiganti ang mag-ina mo? Tinatanong pa ba yan, Mang Primo? Susundin ko ba ang sinabi nyo kung hindi ako handa? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang aking medalyon. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Anong tulong ang maibibigay sa akin ng kwintas na yan, Mang Primo? Para labanan ang mga nilalang ng dilim. Ang kailangan ko ay makahanap ng baril para panlaban sa mga aswang. Flavio, huwag mong mamaliitin ang medalyong ito. Higit pa sa baril ang kayang ibigay nito sa iyo, iho. Sasabihin ko sa iyo, isa akong manlalakbay na mananabas ng aswang. Ngunit dumating na sa akin ang panahon ng pagkalaos. Bagamat kaya ko pa namang lumaban, pero hindi na ako tulad ng dati. Isa pa, gusto ko na ring magpahinga. Sa edad kong 120. Ano ho? 120 taon na kayo? Oo, pero teka, patapusin mo muna ako sa sasabihin ko. Ano ka ba? Pasensya na kayo. Nabigla lang ako sa sinabi niyong edad niyo. Yun nga, sa edad kong 120 ay kailangan ko na ring magpahinga at iwan ang mundong ito. Ngayong ikaw ang pinili ng medalyon na kanyang gagabayan at magpapatuloy na susugpo sa mga kampon ng dilim, ay ipapasa ko na sa iyo ang makapangyarihang medalyon. Alagaan mo ito dahil galing pa yan sa aming ninuno at ikaw lang ang kauna-unahang magmamana nito na hindi namin kadugo. Ano hong kapangyarihan meron ang inyong medalyon, Mang Primo? At paano ko yan magagamit upang masugpo ang mga aswang? Malaki ang maibibigay nitong proteksyon sa iyo, Flavio. Madaling maghilom ang iyong sugat. Magkakaroon ka ng kakaibang lakas ng katawan, talas ng pakiramdam, at magagawa mong tumalon ng mataas at makatakbo ng mabilis. Pero binabalaan kita. Gagamitin mo lang ito sa kabutihan. Dahil oras na gamitin mo ito sa kasamaan, ay mawawalan ng bisa ang kapangyarihang taglay ng medalyon. Makakaasa po kayo, Mang Primo. Ipinagkaloob ni Mang Primo kay Flavio ang medalyon. Nang maipasa ito ay biglang nagbago ang kanyang itsura. Mas tumanda pa ito at nanghina. Nag-alala naman si Flavio. Nais niyang ibalik ang medalyon sa matanda, ngunit tumanggi na ito. Para kay Mang Primo ay nais na niyang magpahinga. Kinabukasan sa paggising ni Flavio ay hindi na niya nakita ang matanda. Naghanda si Flavio upang simulan ang kanyang paghihiganti. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila bigo na siyang makasagupa ang mga aswang sa kanilang lugar. Dahil bigla na lamang nahinto
ang pananalakay ng mga nilalang sa kanilang baryo. Isang paraan ang naisip ni Flavio, ang magpanggap na magbabalot at dayuhin ang mga baryo upang makakalap ng balita kung saang lugar namiminsala ang mga aswang. Balut! Balut kayo riyan! Balut! Sigaw ni Flavio habang naglalakad sa madilim na lansangan ng isang baryo. Mula sa kanyang braso ay nakasabit ang isang basket na naglalaman ng panindang balut. Tahimik na noon ang paligid. Tanging mga asong nasa kalsada na lamang ang sumasabay sa kanyang boses. Tuwing sisigaw siya ng balut, ay siya namang pagtahol ng mga aso. Nang mapatapat siya sa isang bahay, ay isang babaeng buntis ang nagmamadaling lumabas at bumili sa kanya ng 5 pirasong balot. Matapos makuha at mabayaran ang binili, ay nagpasalamat ang babae at nagmamadali na ring pumasok ng bahay. Hindi agad umalis si Flavio sa kanyang kinatatayuan. Kahit pa nakita niyang nakapasok na ang babae sa loob ng bahay. Nanatili siyang nakatayo at nakatingala sa bubungan ng bahay na iyon ng ginang. Pinagmamasdan ang isang nilalang na kasalukuyang nakadapa sa pawid na bubungan. Matagal na nagkatitigan ang dalawa, tila nagkakasubukan ng kanilang tapang sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Maya-maya lang ay dahan-dahan nang gumapang paatras ang nilalang, habang si Flavio naman ay mabilis nang kumilos. Tumalon siya ng malakas at pag-apak niya sa bakod na gawa sa kawayan ay muli na naman siyang tumalon patungo sa ibabaw ng bubungan. Doon ay inabutan pa niya ang nilalang na nagkukubli lamang sa pinakagitna ng bubungan. Akala mo mauutakan mo ko? Hindi ako ganun kadaling malinlang. Wika ni Flavio sa aswang na noon ay nanlalaki ang mga mapupulang mata dahil sa pagkabigla. Isang mabilis at malakas na pagsipa sa aswang ang ginawa ni Flavio. Tumilapon ang nilalang at nahulog sa lupa. Agad namang tumalon pababa si Flavio. Sabay na napalingon si Flavio at ang aswang nang biglang bumukas ang bintana ng bahay at dumungaw ang isang lalaki. Sisigawan sana nito ang mga gumagawa ng ingay sa paligid, ngunit bigla rin nitong isinara ang bintana nang makita ang nakakatakot na itsura ng aswang. Sa loob ng bahay ay malakas nang sumisigaw ang lalaki na noon ay nanghihingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ang aswang ay mabilis nang tumakbo palayo. Hinabol ito ni Flavio hanggang sa makarating sila sa madawag na kabukiran. Sa gitna ng palayan ay inabutan ni Flavio ang aswang. Nagsimulang magpambuno ang dalawa. Nagpapalitan sila ng malalakas na suntok. Nakatsyempo si Flavio at isang suntok ang tumama sa dibdib ng aswang. Bahagya itong napaatras at napahawak sa tinamaang dibdib. Muling umatake si Flavio at muli silang nagpalitan ng suntok. Nagawa namang makalmot ng nilalang si Flavio sa kanyang balikat. Sandaling nakaramdam si Flavio ng kirot sa natamong sugat, ngunit mabilis ding naghilom ang sugat niyang iyon. Hindi naman makapaniwala ang nilalang sa kakaibang kakayahan ng katunggali. Mabilis itong nagbago ng anyo. Mula sa ordinaryong itsura ng pagkaaswang nito, ay lumaki ang kanyang pangangatawan. Mas humaba ang mga paa at braso hanggang maging isang taong lobo. Ang imaheng iyon ng nilalang ay nagpabalik sa alaala ni Flavio. Ang gabing harangin sila ng 3 aswang at patayin ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ang mga ugat sa kanyang katawan ay nag-umbukan. Ikaw ang isa sa halimaw na pumatay sa mag-ina ko. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa niyong pagpatay sa kanila. Sa dami ng aking nabiktima, ay hindi ko na maalala ang sinasabi mo.
Isa pa, wala akong pakialam kung nabiktima ko man ang mag-ina mo. Mahalaga sa akin ay malamanan ang sikmura ko at makainom ng sariwang dugo ng tao na siyang nagbibigay lakas sa aming mga aswang. Wala na akong panahon para ipaalala sa iyo ang nakaraan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makapaghiganti sa sinapit ng aking mag-ina. Umatake si Flavio, na sinalubong naman ng taong lobo. Ang bawat suntok na kanilang pinapakawalan ay sadyang malalakas. Ang kanilang pagkilos ay sobrang bilis. Walang tigil ang palitan nila ng mga suntok at kalmot. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ng makaramdam ng pagod ang nilalang at bahagya ng nagbagal ang kilos nito. Ang pagkakataong iyon ay hindi na pinalampas ni Flavio. Tila isang galit na torong sinugod ni Flavio ang nilalang. Ang bawat suntok niya ay hindi na magawang iwasan ng aswang. Hanggang sa sumuko na ito at magmakaawa para sa kanyang buhay. Bibigyan kita ng pagkakataon kung sasabihin mo sa akin ang kinaroroonan ng iba mo pang kasama. Pagtatanong ni Flavio habang nakasabunot ang isa niyang kamay sa buhok ng aswang at nakaamba naman ng suntok ang isa niyang kamao. Ang magkasunod na baryo, mula dito doon mo sila matatagpuan. Ngumiti si Flavio nang makuha ang gusto niyang kasagutan. Pasensya ka na dahil ang kasalanan mong ginawa sa akin ay walang kapatawaran. Pero sabi mo, Wala nang nagawa ang nilalang. Sa sunod-sunod at malalakas na suntok ni Flavio na dumurog sa kanyang bungo. Iniwan ni Flavio sa gitna ng bukid ang wala ng buhay na taong lobo. Bumalik siya ng baryo upang kunin ang iniwan niyang basket ng balot. Sa kanyang pagdating sa kanayunan, ay inabutan niyang nagkakagulo ang mga tao. Mabuti na lamang at malayo ang mga ito sa lugar ng kanyang basket. Maingat siyang naglakad at nang marating niya ang kinaroroonan ng basket ay agad niya iyong dinampot at mabilis na siyang naglakad palabas ng baryo. Dahil may kalayuan pa ang susunod na nayon, ay pinalipas na lang ni Flavio ang magdamag sa ilalim ng isang puno sa gitna ng kabukiran at kinabukasan na lamang ituloy ang paglalakbay. Kinabukasan, muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Tanghali nang marating niya ang sumunod na baryo. Isang bagay ang napansin ni Flavio sa paligid. Napakatahimik ng nayon. Walang ni isang tao ang nasa kalsada. Walang batang naglalaro o mga alagang aso na pangkaraniwang makikita sa gilid ng mga daan o bakod. Merong hindi tama sa lugar na ito, bulong ni Flavio sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang madaanan ang isang bukas na tindahan. Nakita niyang may mga bilao sa harap ng tindahan. Lumapit siya at tinignan ang mga paninda. May mga kakaning laman ang bawat bilao. Nagtanong si Flavio kung magkano ang tinda sa kakanin. Matapos masagot ng tindero ay bumili siya. Napakatahimik naman ng lugar niyo, pare. Pagtatanong ni Flavio. Bago ka lang ba dito? Oo, nagtitinda ako ng balot. Nagpalingalinga sa paligid ang lalaki. Nang walang makitang tao maliban kay Flavio, ay nagwika ito. Takot kaming magtagal sa labas ng aming tahanan. Hindi maganda ang nangyayari sa aming lugar. Marami nang nawawalang taga rito. At ang sabi ng matatanda ay aswang ang may kagagawan. Nakita niyo na ba ang mga aswang? Wala pang nakakakita ni isa. Pero tuwing gabi, may ilang kalalakihang madalas gumagala. At madalas din kaming makarinig ng mga nakakakilabot na alulong nang hindi namin mawaring uri ng nilalang. Kaya kung ako sa'yo, habang may panahon pa, ay umalis ka na sa baryong ito at sa ibang lugar ka na lamang magtinda.
kung nais mo pang mabuhay. Nagpaalam na si Flavio sa kausap. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang madaanan niya ang isang bakanting lote at may nakatirik na sirang kubo. Pansamantalang nagpahinga si Flavio. Sa sirang kubo na niya hinintay ang pagsapit ng dilim. Dahil sa pagod ay hindi niya namalayang siya ay nakaidlip. Nagising na lamang siya sa isang napakalakas na alulong ng tila napakalaking aso. Napabalingkwas siya ng bangon. Gabi na pala. Hindi ko namalayang nakaidlip ako. Mabuti na rin to para may lakas ako. Kung halimbawang may makasagupa akong aswang, bulong niya sa sarili. Dahil madilim na ang paligid, ay nag-umpisa na siyang magtinda. Ngunit walang naglalakas ng loob. Dumungaw man lang sa kanilang mga bintana. Ang mga tao ay nananatiling tahimik sa loob ng kanilang mga bahay. Hindi nagtagal ay may nakasalubong siyang 3 kalalakihan. Tila lasing ang mga ito dahil sa pasuray-suray nilang paglalakad. Nagpatuloy lamang si Flavio habang naglalakad na sinisigaw ang kanyang panindang balot. Nang mapansin naman siya ng 3, ay tinawag siya ng mga ito. Hoy, lumapit ka dito at bibili kami ng balot mo. Wika ng isa sa 3 lalaki. Lumapit ng nakangiti si Flavio. Ilan ho ba ang bibilihin nyo? Pagtatanong ni Flavio. Basta't ilapag mo ang basket mo at babayaran namin ang makakain namin. Pasinghal na wika ng lalaki. Ibinaba ni Flavio ang basket ng balot at hinayaan niyang kumuha ang mga kalalakihan. Pansin ni Flavio ang kakaibang pagkain ng mga kaharap. Hindi na nila binabalatan ang balot at kinakain na lamang iyon ng buo. Pansin din niyang iwas silang galawin ang asin na nasa basket. Nakita pa niya ang isa nang bahagya itong mapaso ng madikit ang daliri sa asin. Napagtanto ni Flavio na marahil sila ang kinakatakutan sa baryong ito. Matapos makalahatian ang laman ng basket, ay nagkayayaan na silang umalis. Tara na, hindi naman masarap ang balot ng lalaking ito. Hindi bale, at may naghihintay pa sa ating mas masarap na putahe. Sandali lang, Ginoo. Aalis na kayo, samantalang hindi pa bayad ang mga kinain nyo. At bakit ka namin babayaran? Hindi nga mainit ang balot na tinda mo. Isa pa, hindi masarap. Masyadong payat ang sisiw at matabang. Ganun ba? Paanong hindi tatabang? Takot kayong gumamit ng asin. Kaya pala hindi normal ang pamumuhay ng mga tao sa baryong ito. Dahil pinamumugaran ng mga halimaw na tulad nyo. Galit na wika ni Flavio. Nagkatinginan ang 3 at walang ano-ano'y sabay-sabay silang nagbago ng kaanyuhan. Sa kabila ng nakitang iyon ni Flavio, ay hindi siya natinag sa kanyang kinatatayuan. Nang tuluyan ng ganap na maging aswang ang kanyang kaharap, ay biglang nagbalik sa kanyang alaala ang 3 taong lobo na pumaslang sa kanyang mag-ina. Matagal din akong naghintay at naghanap. Dito lang pala kayo naglulungga. Matapos niyong perwisyuhin ang aming nayon at paslangin ang mag-ina ko, ay lumipat kayo upang sirain naman ang buhay ng mga taong nananahimik. Sadyang salot kayo sa mundong ito. Muling nagkatinginan ang 3 aswang, sabay nagtawanan ang mga ito. Ano bang pinagsasabi ng isang ito? Hoy, hindi ka namin kilala at wala kaming alam sa pinagsasasabi mo. Hindi na umimik si Flavio at agad niyang sinapak ang aswang na pinakamalapit sa kanya. Tumilapon ito ng halos 3 dipa ang layo. Wala nang malay ito nang bumagsak sa lupa. Mabilis namang umatake ang 2 pa. Iniwasan ni Flavio ang pag-atake ng isang aswang.
Ngunit sinalubong naman niya ang isa at isang uppercut ang iginawad niya dito. Sa lakas ng pagkakasuntok ni Flavio ay tumalsik ang nabaling pangil ng nilalang at sa pagbagsak nito sa lupa ay wala na ring malay. Ang natitirang aswang ay mabilis na siyang inatake sa likuran. Sunod-sunod na suntok at kalmot, sabay tinadyakan siya sa likod ng sobrang lakas. Tumalsik si Flavio at nangudngud siya sa lupa. Bahagya rin siyang napadura ng dugo dahil sa pumutok niyang labi. Kung nagawa mong pabagsakin ang dalawa kong engot na kapatid, ibahin mo ko, lalaki. Dahil bago mo ako mapaslang, ay mamamatay ka na. Sa narinig ni Flavio, ay lalong nag-alab ang kanyang galit. Dahil malinaw na sa kanya, ang kaharap niya ngayong nilalang ay ang mismong pumatay sa kanyang pamilya. Marahang tumayo si Flavio. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang pumutok na labi. Dudurugin kita at hindi kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpatay sa aking mag-ina at sa iba pang walang kalabang-labang tao. Sinabi ko naman sa iyo kanina pa, wala akong matandaan sa mga pinagsasasabi mo. Pero sige, kung ipinagpipilitan mo na kami ang pumatay sa iyong mag-ina, ay wala akong pakialam. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko para naman makapiling mo na sila. Habang nagsasalita ang aswang, ay sinabayan naman ni Flavio ng pagpapakain ng dasal sa medalyong pinagkaloob sa kanya ni Mang Primo. Natigilan na lamang sa pagsasalita ang nilalang nang mapansin niyang hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan na tila nakagapos siya sa isang tanika lang hindi niya nakikita. Anong ginawa mo sa akin? Lumaban ka ng patas! Sigaw ng aswang. Bakit? Ang mga taong inyong pinatay at kinain, binigyan niyo rin ba ng patas na pagkakataon? Ang mga batang maaga niyong inalisan ng karapatang matikman ang naghihintay na kinabukasan, binigyan niyo ba sila ng pagkakataon? Alam ko naman ang ipinagpuputok ng butsi mo. Dahil yan sa asawa't anak mo, di ba? Marami pa naman dyan. Ba't di ka na lang maghanap ng kapalit? Hindi yung nagpapakahirap ka at sumusuong sa delikadong pakikipaglaban sa aming lahi. Talagang sagad sa buto ang kasamaan yung mga kampon ng demonyo. Dapat na kayong kalusin sa mundong ito. Dahan-dahan nang lumapit si Flavio sa nilalang. Ang kanyang mga kamao ay nakahanda ng durugin ang nilalang. Pakawalan mo ako dito. Ay, kayong dalawang gunggong, gumising na kayo, tulungan niyo ako dito. Mga inutil! Magising man sila, ay tulad mo din silang hindi na makakakilos. Ngayon, magdasal ka na dahil ito na ang huling gabing makikita mo ang aming mundo. Uwi ka ni Flavio habang nakaharap sa nilalang. Nang akma ng igagawad ni Flavio ang kamatayan ng aswang, ay nagmakaawa na ito. Nangangakong iiwasan ng biktimahin ang mga tao at magtatago na lamang sa kagubatan. Natawa lang si Flavio sa sinabi ng nilalang. Ang tulad nyo ay wala ng pagbabago dahil ang kaluluwa nyo ay nakatali na kay Lucifer. Magdasal ka na lang at humingi ng tulong sa Panginoon mong demonyo. Pagwikang iyon ni Flavio ay isang malakas na suntok sa dibdib ng aswang ang kanyang ginawa.
Nanlaki ang mga mata ng nilalang nang bumaon ang kamay ni Flavio sa dibdib nito. At sa paghugot niya, ay hawak na niya ang pumipintig pang itim na puso ng taong lobo. Isang malakas na pagpiga sa puso ang ginawa ni Flavio at sa isang iglap ay binawian ng buhay ang taong lobo. Samantala, ang dalawang aswang naman ay nagising na nakatali na sila sa isang puno. Habang ang mga tao ay nakapaikot sa kanila, may hawak na sulo ang mga ito. Sa paanan ng mga aswang ay ang mga tuyong sanga ng kahoy at nakahiga rin ang kapatid nilang wala ng buhay. Sila ang mga nilalang na naghahasik ng lagim sa aming baryo at dito sa inyong nayon. Ipapaubaya ko sila sa inyo, ngunit siguruhin niyong sila ay mamamatay upang mahinto na ang paghahasik nila ng lagim. Wika ni Flavio sa mga taong baryo. Galit ang mga taong binuhusan ng gaas ang mga aswang. Walang tigil naman sa pagmamakaawa ang magkapatid na taong lobo sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ngunit ang awa ay hindi mababakas sa mga mukha ng tao. Ang labis na pagkapuot sa mga nilalang ay nangingibabaw sa kanilang dibdib. Ang mga ala-ala ng natapos na pagpapahirap sa kanila at ang mga batang walang awa nilang pinatay ang nagpatibay sa mga taga-nayon. Sinimulan na ng mga tao na ibato ang hawak nilang mga sulo. Nag-umpisang magliyab ang mga kahoy hanggang sa unti-unti nang gumapang paakyat ang apoy sa katawan ng magkapatid na aswang. Ang sigaw nila ay umaalingaw-ngaw sa kadiliman ng gabi. Makaraan ang ilang sandali ay tuluyan ng naabo ang mga aswang. Matapos ang paghihiganti ni Flavio, ay patuloy pa rin siyang naglalako ng balot, naglalakad sa madilim na kalsada sa mga liblib na baryo, nag-aabang ng mga nilalang ng dilim upang paslangin. Wakas. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kakilabot. Happy New Year po sa lahat.